sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Apo Pade, Father Jerry Orbos, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Api. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Ay naimbag nga bigat mo Apo Presidente Bonget, ha? Abay Apo Presidente, yung magaling po ninyong cabinet secretary na yung naglilibing ng expired na gamot dyan sa Quezon City. Diyos ko po. Aba, Apo Presidente, nangangampanya na po for senator. Diyos ko po, mahabagin Lord, ha? Por favor, Apo, ha? Apo Presidente, ayan, para sa bayan, pwede po ba pag-resignin nyo na yan, ha? Para ano na siya, makapag-concentrate na sa pangampanya sa pagka-senador. Ayan, please lang, Mr. President, ha? Para mabawas-bawasan naman ng ang korupsyon sa gobyerno, ha? Baka tumaas pa ang ratings po ninyo. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Election fever na po umako yung mga ateng. Alam nyo ba kung napanood nyo ba yung yung ang tawag doon, campaign jingle ba ang tawag doon? Wala naman yatang kanta doon ha. Ayan, yung sige, para po sa mga may TV sa tabi-tabi, ayan, sa cellphone po ninyo ha. Tingnan nyo po sa DZRH live streaming ha, para mapakinggan nyo at mapanood po ninyo ang campaign material nitong magaling na cabinet secretary na ating Pangulong Bonget. Ayan, take it away RH TV. Bakit si Secretary Ted ang gusto ko para sa Senado? Noon, nakita ko kung gaano kaganda pag may doktor sa Senado. Ito po ay napatunayan ni dating Senador Juan Flavier na aking sinuportahan din para maging senador, at nakikita ko yan kay Secretary Ted. Para sa akin, siya ay isang tunay na leader na tumutugon, epektibo at determinado. Si Secretary Ted ay tumutugon. Tumutugon siya sa pangangailangan ng mamamayan. Marunong siyang makinig, umunawa at agad na kumikilos para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Si Secretary Ted ay epektibo. Epektibo siya sa paggabay sa mga tao at sa paggawa ng mga mahalagang desisyon na isinasangguni niya sa lahat upang magkaisa. Mayroon siyang malinaw na direksyon at kakayahang maghatid ng tunay na resulta. At higit sa lahat, si Secretary Ted ay determinado. Determinado siya sa kabila ng paninira, batikos at anumang hamon. Hindi siya natinag. Sa halip, lalo siyang tumibay at patuloy na nagsilbi para sa ikabubuti ng lahat. Ito ang gusto ko sa Senado. Senador Doc Ted, ang senador nating lahat. Mabuhay ka, Senador Doc Ted. Sama-sama tayo kay Senador Doc Ted.
Ibalik ang doktor sa Senado. Ang kagandahan ng Daming bayan. Diyos ko, kung egay, kinikilabutan ako. Dr. Tony Liachon, abay, ibalik daw sa Senado, ha? Doc Senator Ted? Diyos ko po mabagin, Lord. Ay, nako talaga, oo. Ikumpara ba naman kay dating senador, delayed Health Secretary Juan Flavier? Ala naman sa kalingkingan yan, Mr. President. Daming bayan. Dami-daming kaso niya na Ombudsman Boying, ba't di umuusad ang kaso ni Brad, ha? Brad nga pala, ha? Ay, nako talaga buhay. Magandang umaga bayan. Ayan, abay talaga ng mga election fever na. Alam niyo kung bakit, Abay, itong si Senator Mixie maagap kung egay, ha? Ayan, abay nagpaserbi at kung ngayon ang eleksyon, panalo na. Panalo na si Inday. Panalo na si Inday kung egay. Ayan, batay sa survey po ng Pulse Asia kung ang laban ay kay VP Lenny, kay Mayora Lenny. Ayan, abay 51% ang nakuha sa survey ni Vice President Inday at si Mayora Lenny ay 43% lang. Ayan, kung sila ang maglalaban, wala pa dyan ang Rafi Tulfo, ha? Wala pa ang Marrojas niyan kung egay, ha? Kaya lang ko ang daming kalaban ni Inday. Dalawa tatlo babandera si Inday, Apo second gentleman man sa Carpio Kabsat, ha? Ang sabi po mahabigan ng second gentleman Manasesa man sa Carpio, ayan, wala daw po siyang 6 billion, ayan, baka daw 6 million meron. 'Di ba, Attorney Peter Paul and Mary Danao, ha? Ayan, the answer, my friend, is blowing in the wind. Ayan, ang sabi huwag daw pong idawit si Mans Carpio, ha? Dahil siya po ay private citizen. Private citizen daytoy apo. Ayan ang sabi po ng Mans Carpio. Samantala, eto na nga, nasa ating linya si Congressman Ege Erisa ng Caloocan. Abay, teka muna, ha? Ayan, alamin nga natin, kumpirmahin nga natin kay Kong Ege kung si dating Secretary Marrojas nga ba ang gusto naman niyang isabag sa darating na presidential elections. Election na po tayo, maibigan, baka mapaghuhuli po tayo. Kong Ege, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Lakay. Good morning sa mga nakikinig sa iyong programa. Nakausap mo na ba si former Secretary Marrojas at siya ba ay ready sumabog ulit sa 2028 presidential elections? Hindi. Baka marami lang ang nagsasuggest na Okay. bakit hindi natin. Ang gawin natin, wag nating, kasi anong ginagawa ng mga Pilipino, lagi naghahanap kung sino yung mataas sa survey, kung sino yung mananalo. Dapat ang hinahanap ng mga Pilipino, sino ba yung qualified? Sino ba yung competent? Sino ba yung integrity? At wala akong naiisip na pinakahanda na maging Pangulo para umangat tayo, kundi si Marrojas. Kaya nakita naman natin nung 2010 to 2016 ay umangat yung bansa natin. After 9 years naman, Duterte, Marcos, bagsak ang Pilipinas. Dati tayo rising economic tiger, ngayon sick man of Asia ulit. Parang gano'n. So, ibig sabihin, ba't hindi natin ibalik yung swerte? At kailangan natin talaga yung continuity ng good governance. At isa sa pinaka-competent, pinaka-qualified yan, si Marrojas. Kasi ngayon, ang nangyayari kasi, yung politics natin, puro optics. Yung politics natin, puro popularity. Diba? Kaya siguro kung Egay, dapat ma-educate din ating mga kababayan na mabotante kasi tayo ayaw nating bumuboto ng talunan kung sino yung siguradong malakas ang chance manalo. Yun ang binoboto natin, hindi yung qualification ng kandidato. Tama. Kaya nga siguro dapat kaming mga leader ng bayan, baguhin namin yung sistema
tayo mga concern na mga Pilipino na gusto nating magbago ang gobyerno, gusto nating umangat ang bansa, pakinabangan naman ng mga Pilipino, yung pinakikinabangan ng mga kalapit bansa na natin na dati nasa likod natin, ngayon maunlad na, palagay ko, dapat talaga hanapin natin kung sino yung pinaka-competent na maging leader ng bansa. Kasi ang kailangan natin, manager. Ngayon, ang ini-elect natin, for popularity, mga ayuda, patronage, Sikat. kaya nangyayari sa bansa natin. Kaya yung sabi ko, nakita niyo naman ngayon, 2 taong pamailit bago mag-eleksyon, talagang hating-hati na yung buong bansa. Ay, sinabi. At speaking of hating-hati, kung Egay, isa lang ang masasabi natin parang oposisyon, si VP Sara. Ang daming lalaban. Vice President Mayor Leni Robredo. Ayan, Kumar Rojas. Abay, andyan pa si Senator Risa Ontiveros na ini-endorse naman ni Senator Trillanes. Ano ang magiging tsansa ng mamakalaban ni VP Sara kung ganito ang sitwasyon kong Egay? Hindi, ano po naman lang po, preliminaries pa lang naman. Bagay. Na mas maganda nga, mauna lang mapag-usapan ngayon para ngayon. Pero ako, I will just concentrate at hindi mamili ng kandidato, kundi turuan ang mga tao. Ano ba yung dapat hanapin natin Pangulo? Ano ba yung kwalifikasyon na dapat natin hanapin sa isang Pangulo? Hindi, lagi tayo kasi more of parang sentimental. Parang Chris Patriota, pagka Chris ka, loyal ka, kahit na pag Toyota ka, kahit na ba yung Toyota ka pa rin. Yun, di ba? Parang Toyota Hinebra, mga tipong ganyan. Di ba? Parang gano'n. So, yun yung dapat natin siguro na bigyan ng pansin na natuto yung mga botante. At hindi dapat yung kaming mga politiko maging bahagi pa para mas lalong bumaba ang maturity ng mga electorate. Ayan. Dumako tayo sa impeachment kung Egay, ha? Abay, yung impeachment isasara na sa plenary vote sa Lunes. Ayan. Sabi nyo hindi kayo boboto. Ba't hindi kayo boboto? Hindi ako magpa-participate. Mula po noon, hindi ako nag-participate sa proseso. Kasi sa tingin ko, yung proseso ng impeachment, hindi naman yan para sa accountability. Okay. Yung proseso ngayon, nagaganap ngayon, hindi para sa accountability. Yung proseso na nagaganap ngayon, hindi dahil yan ay constitutional mandate namin. Kasi pagka ginagamit lang namin yung constitutional responsibility pagpabor sa amin. Pag hindi pabor sa amin, gaya ng anti-political dynasty bill, hindi namin ginagampanan yung tungkulin namin. Ang tingin ko, ito ay disenyo. Yung proseso ng impeachment ay matagal ng disenyo ng Marcos administration. Kaya ginagamit yung buong puwersa at makinarya at yung mga institusyon ng gobyerno na hindi naman dapat gamitin, katulad ng Commission on Audit, katulad ng NBI, katulad ng AMLAC na po-politicize. Diba? So, yung hindi ito naghahanap ng katotohanan. Nagtatahi-tahi ito ng katotohanan kuno. Kaya malilito ka kung ano na yung totoo. Sa katunayan, kaya ako nagpasya na hindi mag-participate doon sa Committee on Justice. Dahil pag hindi ka miyembro, hindi ka pwede mag-interpellate, magtanong doon sa mga witnesses. So marami akong duda, umpisa pa lang, lalo na yung kay Madriaga. Parang napaka-incredible, napaka-fantastic nung kanyang... Pero hindi ako pwede magtanong. Bawal. Dahil hindi ako miyembro. Halimbawa, yung sa AMLAC, marami akong katanungan. Hindi ako pwede magtanong. Tapos nakita naman natin, talagang design na yan. Pagkatapos, sasalang sa plenaryo, sabi ko, I will not be a participant to this closed process. Bakit hindi ka pinindigan? Yan yung pinindigan ko. Hindi, mahirap yung paninindigan ko dahil mas convenient kung yes ka na lang. Okay, kung sama ka sa Aldo. kung Egay,
Kung sa kabila, sa akin, hindi ako kasama. Okay, Kasi, Kong Egay, alam mo naman ang nangyari sa Kongreso. Ayan, ikaw ay parang, alam mo masama, fence-sitter ba o neutral? Ayan. Sa mga nakita mo naman sa Kongreso, alam mo, may mga pressure dyan, di ba? Ayan, yung pressure ng Iglesia ni Cristo. Ayan, yung pressure na mawawalan ka ng pondo. Ayan, budget. Ayan. Sa tingin mo, sino nakakalamang dito? Yung para sa impeachment, o pabor kay Inday Bibi Sara? insignificant naman talaga yung boto ko. Kasi alam ko na merong numero. Okay. At ma-achieve yung numero para madala ito sa Senado. Senado. Kaya lang, sabi ko nga, alam ko na flowed yung proseso, alam ko na moro-moro yung proseso, hindi, ang purpose nito ay accountability, but partisan politics. At ayokong maging bahagi nito. Kasi alam mo, pag nagagamit na yung NBI, nagagamit na yung COA, nagagamit na para sa persecution ng mga kalaban, ano na proteksyon ng mga nagpo-provide ng check and balance sa gobyerno tulad ko, di ba? Opposition ako. So, darating yung panahon na pag nagamit ng gusto ito, mayroon ng impunity. At history repeats itself, di ba? Pinayagan ng mga tao na mag-abuso yung dating Pangulong Marcos Sr., nagtuloy-tuloy na hanggang maging martial law, 21 years, na violate na yung mga karapatan ng mga tao. Alam ko na nung panahon ni Pangulong Duterte, maraming naapi. Marami tulad ni Kong Laila. At ako, mismo, tinanggalan ng pondo yung aking distrito nung lumaban ako against war on drugs dahil sa paninindigan ko sa political dynasties laban. Pinahirapan ako. Pero kung ganito rin yung ginawa noon ay gagawin din ngayon, hindi anong kaibahan natin kay Duterte. Okay, abangan natin kung Egay, ayan dahil sa Lunes ay pagbubutan na sa plenaryo. Thank you, Kong Egay. Maraming salamat. Salamat. At Marrojas for President. Salamat. Salamat. Mga kaibigan, Congressman Egay Eriza ng Caloocan City. Daming bayan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Pero ang sabi po ni Congresswoman Luis Trumahabigan ng Justice Committee, ayan, ano bang sabi, wala daw yung clip natin Malu, ayan, let the truth set you free. Ganun ba yung sabi niya? Kung innocent ang ating Vice Presidente, di i-acquit. Ayan. Pero kung guilty, ayan, so be it. Let it be. Halaga. Let it be. Parang Beatles lang yan. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Kailangan ang payo ni Mother Mary. Dasal. In front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Daming Let it be, mahabigan. Babalikan po natin ilang pa natin mga issue. Nako talaga naman, nagbabalik na po ang bumalik na ang kongresista ng Dasmariñas, Cavite. Ang lupit din ng batang ito, itong si Congressman Miao Miao Barsaga. Abay, ang sabi ba naman sa Kongreso, Manong Speaker Boji, ayan, Crocodile Farm. Naku, Diyos ko pong mahabaga. Alam mo, yan ang isyong dapat, dapat yan din ang malinis na bansag sa ating Kamara de Representantes. Ayan, ito pa, ayan, si Congressman Leandro Lebiste naman, para din ang upa ngayon sa kanyang kababayan. Little President, ayan, Executive Secretary Ralph Recto, naku, pati si Congressman Edwin Garjola, mga dating magkakampi po, mahabigan, magkakalaban na ngayon. Pero ang sabi ng Speaker Boji, daming bayan. ano man ang mangyari, trabaho lang kami. Ayan, okay lang yan, Speaker Boji. Ayan, trabaho lang. Ayan, tuloy daw po ang Kalinga. Ayan, at saka yung
aning unleaded lead pala. At ang sabi po na speaker, ayan, tuloy po ang ilang trabaho at ipapasa daw po ang anti-political dynasty. Ayan, sana nga. Daming bayan. Manong speaker, ayan na, para maipasa yan, siguro ba kailangan din ng tulong, ha? Ni Manong Junior D. Ayan, siya ba ang chairman emeritus ngayon ng NPC? Ayan, ang dami ring miyembro ng NPC sa Kamara at sa Senado. Daming bayan. Babalikan natin yung special na balita kayo talaga. Oh. Ayan, sino daw yung businessman na kasamang nahuli dyan sa Chicago nightclub ni Kong Mike Defensor? Ano yung mag-asawa, pati misis, pati anak kanina nadamay, na sumuka ng 3 Rolex. Ayan, anong klaseng Rolex ba yan? Para mapalaya. Ayan, ano ba yan? Solid gold. Oy, Bossing Cesar Lee, magkano ba yung solid gold na Rolex ngayon, ha? Abay, yung bang Daytona o yung Cokes? Ganun may Pepsi, ayan. Meron pang meron pang Starbucks ha? Meron bang Sarsi? Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo ay Apo Justice Sam Gairlan ay birthday boy Justice Joe Lopez. Ayan, malakas na po ba kayo, ha? Oras, Colonel Alex Zambrano, Mr. Ikinari, alas 8:33. Ang oras na yan ay It's 8:41. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Tuesday. Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko po dyan sa Bicol and of course sa mga taga-Albay. Ingat-ingat pa rin po tayo dahil ang Bulkang Mayon ay nag-aalboroto pa rin. O bakit, Lakay? Bata ganyan ang suot mo, sexy mo naman. Nakatago na nga di ba hindi naman nahalata? Anong kulay yan? Yan ba ang fuchsia? Fuchsia pink. Fuchsia pink. Ayan. Hindi na, ba't fuchsia? Sabi mo Hindi, fuchsia. Fuchsia. Kasi paano ka hindi mapapa-fuchsia? Ayan. Hirap na nga ang bayan. Ayan. Puro pa rin tayo pamumulitika, impeachment dito, impeachment doon, away dito, away doon. Tsaka usapang eleksyon na agad. Ayan, eleksyon na naman. Ayan. Ang tanong ko, nasaan ang mga lover boys? Ayan. Sino itong mga lover boys na to? Yung economic managers ni Pangulong Bonget. Ayan. Yung isa ba daw yung nabubuit mo dati? Pareho. Ayun nga, no? Pareho nga pala. Apo, Presidente, nasa na mga economic managers natin, ha? Dapat ito ang nagngangawa. Ayan, dapat ito ang mga nagtatawag sa kanilang mga kinatawan sa Kongreso at Senado, ha? Sabi nga ni Bill Clinton, it's the economy is stupid. Ayan. Actually, Lakay, puro politika. Ang bayan natin, hirap na nga. Ayan. Nakakaawa yung mga maliliit na mamamayan, Lakay, na nagsasuffer. Manong RC Balasacan, where na you? Ayan. Timing to, pero deadly to, ha? Silent type. Ayan. Pero venomous, wow. Ayan. Dating Finance Secretary ngayon ay nasa monetary board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Secretary, dating governor ng Central Bank, Ben Jokno. Ayan. Good morning. Kilala mo? May naalala lang ako. Sino doon? Yung... Huwag mo nang banggitin. Ay, ano ba yan? Pati yung cellphone ko malalaglag pa sa pag nagsasabi mo, Lakay. Si Madam Undersecretary. Daming nadadamay na naman ako dyan. Wala akong alam dyan. Babalikan natin sandali lamang. Eto na't alamin nga natin kung ano ang activities ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Abay, tatanggapin na ba? Ayan na. Apo Bonget, pag-resign ng apo ni Kwa, ni dato'y nalaing sekretaryong dito Kwa, dito Santa Cruz. Ayan. Sino?
Yung Yung may nangangampanya video. na. May gumawa lang nun sa kanya, Lakay. Wala ka naman na. Palusot lang yan. Actually ngayon to ilolons inunahan na natin Ayan. talaga ba? Dapat ngayon ilolons yan Ayan. May naglabas kaya nga. kumalat yung video. Ayan. Actually ngayon nga na-preempt lang pero gusto nila yan. Ayan. Nilibre mo ba naman ng Yung promotion? yun po napinggan ay yan po ay unpaid political advertisement. Dapat meron kang Lakay, disclaimer. Libre. May Ayan, disclaimer ka. Ayan. Diyos ko. Lalakas ng loob. Pero Lakay, wait lang. Bigla ko naalala. Bakit? Yung mga magnanakaw, hindi pa rin nahuhuli. Kaya nga ang sabi ko, kaya Apo General Melencio Nartates, wag na kayong banggit na maaresto na. Gawin nyo na lang. ang balita dyan, Lakay, magiging balita yan pag nasa oblo na. Maaresto na si Atong Ang at saka si Saldico. Ayan. Last year ko pa naririnig yan. Trabaho na lang kayo. Ayan, wag na mga ganyan-ganyan ha. At sana po ayan ipanalangan natin anong araw ba ngayon? Martes? Yes, Ayan. Lakay. Martes. Akala ko Miyerkules para sa mga magsisimba sa Baklaran. May 5. Ipanalangin natin na sana po ay bumagyo. Ayan. Pumasok na ang bagyong dalawa. Ayan. Si Kaloy. Ayan. Bakit naman? Para malaman natin yung mga flood control project ulit. Ayan. Wag naman Lakay. Di ba pwedeng umulan lang ng medyo malakas? Hindi, gusto ko bumagyo. Grabe ka no? Para malaman natin kung alin yung mga substandard na mga flood control projects dyan at maungkat na naman. Ayan, kita mo. Yung 15 kontrakto sa binanggit ng presidente sa kanyang zona, wala na. Si Lakay, si Diskaya lang ang nasa ngayon, nasa loob. Kaya kawawa naman si Diskaya, ayan, naoperahan na sa si Curly, sa tendon. Ayan, right shoulder. Di na mapagkatuloy yung kanyang abogado, si Atty. Cornelio Samaniego III. Naubos na yung buhok ni Atty. Nakakalbo na. Daming bayan. Uplift Committee, ano nga ba yung Uplift? Ayan, Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Ayan. Uplift. Ayan. Hahaba-haba naman ng mga ng mga acronym, Sec Dave Gomez. Ayan. Dapat yung mga simple lang, yung mga catchy na katulad ng ayuda, pwede na yun. Ayan. Ayuda. Ayuda na lang. Kasi Lakay, pinag-isa. Ginawa pang komplikado Unified Package. Kasi siya pinag-isa sa kapakabuhayan. Kaya tuloy sabi si President, pa-English pa, Tagalogin mo na. Pagkain, Ilocanohin mo na. Ayan, para maintindihan ng masa. Anyway, ang Uplift Committee muling pupulungin ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Saan to, Miss Let, sa Malacanang? Sana isa naman yung dalawa, yung mga lover boys. Ayan, yung mga, asan yung mga economic managers ayan, ng administrasyon. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, sa Malacanang lang ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Pangungunahan ng Pangulo ang ika-6 na uplift meeting kasama ang mga miyembro ng gabinete. Aabangan kung magkakaroon ng mga bagong polisiya o hakbang ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Matatandaan sa nakaraang pulong ng komite ay napag-usapan ang pagsusulong na maisabatas ang uplift. At yung mga binanggit nila kay na mga economic managers, kasama sila dito. Sino sa lover boys? Actually, halos lahat na ng miyembro ng gabinete. Sinabanggit nila kay sa wakas. Department of Economy, ayun. Dapat kahapon pa yan. Dapat noon pa yan. Bakit ngayon lang? Ayan, sana tuloy-tuloy na yan. Huli man daw at magaling Miss Let na ihahabol pa rin. Ayan. Okay, so sino yung mga economic managers na present dito sa Uplift meeting? Committee meeting. Ang DepDev Lakay. Siyempre, ang DepDev Lakay. BDM, ang... Teka muna, sinong DepDev? Ayan, sinong secretary dyan? Secretary R.C. Balisacan. Si Manong R.C. Balisacan. The Ilocano lover boy. Ayan. Sino pa? Ayan.
Department of Finance. O sino? Department of Agriculture. Sinong finance? Banggitin mo kasi nakalimutan natin para maalala natin. Department of Finance ay si Secretary Frederick Go. Si Mr. Robinson. Ayan. Busy sa sa gambling ay sa games. Ba yan? may alagang magaling sa sa Ang dami mo namang diyan. Nasa Cebu. Ayan. It's playtime, Miss Sister L. Ayan. Yung playtime. Playtime. Ayan. Nako, asan na yung yung Chinese na yun? Yung Si pangalan nun? Yung galing sa Pogo. Ayan. Sige, si Frederick Robinson's Go. Sino pa? BBM Secretary Rolando Toledo. Hindi natin masyado narinig yan. Kasi Di natin masyado narinig si Toledo. Ayan. Si kasi nagsasalita ang spokes nila Lakay madalas eh. Sino? Pangandaman. Wala na si Pangandaman na. Si dating secretary. Dati, nagpapa-interview dati madalas. Ngayon nung bago, wala na. Kayong dalawa maganda. Undersecretary. Hindi, interview rin naman si secretary. Hindi lang yata natin na-interview Lakay. Na-interview nga pala siya nila Katunying dati. Si Toledo? Akala yung dalawang undersecretary na maganda. Sino naman yan Lakay? Ikaw talaga outdated kami ni Miss Let dyan. Mamaya, ayan, imamarites ko kayo. Ayan. Okay, proceed Miss Let. Ayan, so anong oras ito? Teka muna, may nakalimutan ka. Di ba kasama yung dating finance secretary? Dating finance secretary, si Secretary Recto? Hindi, yung isa pa. Ayan, yung nasa monetary board, di ba kasama yung mga di ba kasama sa economic managers ng presidente? Yung mga head lang yata Lakay. Ganun ba? Di si Eli Remolona. Ayan. Ay! Kasama ba ang governor ng Central Bank? Bangko Sentral. Sa mga economic managers ng presidente? Lakay sa Uplift Committee ay hindi kasama dito. Pero mamaya hapon may isa pang meeting ang Presidente Lakay, 9th Economy and Development Council meeting. So abangan natin kung kasama dito ang dapat isama rin si Governor Remolona dyan, saka si Secretary, former Secretary Ben Jokno, kasi sumasadsad ang halaga ng piso laban sa dolyar. Yan. Lakay, pero marami daw factors dyan. Ganun. Okay. Kaya nagpapababa sa halaga ng piso kontra dolyar. Okay nga Ruth, so yan lang schedule ng presidente ngayon. Walang statement sa sa impeachment? Wala pala Lakay. At mamaya ay bibisita rin sa palasyo si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Yan, yung schedule ni Presidente magpapalakay. Okay nga Rod. Ohayo gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Miss Let Net Narciso-san. Ayan. Tomodachi. Good morning. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso. Si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming bayan. Maraming salamat, Ma'am Glory. Ayan, Miss Universe Gloria Diaz. Oras, Sister L. It's 8:58. Good morning, Kuya Hector Briñas. Parang Vic De Leon 5. Ayan, sabi ni Kuya Hec naku, nagkalat na naman dito din sa Calabarzon ang mga flood control project, Naku. Baka mamaya may mga makatakas na naman. Ayan, Naku, ayan ang malungkot. alam mo, Lakay, isa pa pala sa problema na hindi natin napagtutuunan masyado ng pansin. Yung drought, yung tagtuyot na yung mga magsasaka natin na apektuhan na rin. Kaya nga sabi ko, dapat dumating rin dalang bagyo. Ayan. Para magkaalaman na. Ganon. Bahain uli yung may mga flood control project na substandard at yung mga ghost project. Para ayan, makalkal na. Para magkaalaman na, Sister L. Ayan. Kasi parang hanggat walang nangyayari Lakay, walang nasa sampulan, hindi pinapansin. Kita mo, nagkakalimutan na yung flood control king. Asaan na? Ala na. Ayan. So this is Christmas.
Bago tayo ma-high blood, ayan, baka maturukan tayo ng expired na gamot, bakuna. Huwag naman lakay, nakakatakot yun. Delikado sa kalusugan yun. Mr. President, ayan. Apo, hayaan mo na siya mangampanya, pag-resignin mo na. Baka magamit pa ang pondo ng bayan. Baka pambili ng gamot, magamit pa sa kampanya. Huwag naman. Ay kong Briones, ayan. Nailipat na ba yung pangalan sa yung rehistro sa ibang pangalan? Eto na ang Ninong ng Bayan. Nasaan ba ang Ninong ng Bayan ngayon, Sister Ang ating El? Ninong ng Bayan lakay para sa ating Malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa may Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. At pero syempre lakay, bago natin puntahan si Ninong, alamin muna natin ang word of the day. Kuya Het. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ngayon ay absent. Absent, ha? Oo. Speaking of absent, ayan, batiin ko lang si Senator Robin Hood Padilla. Ayan, bakit? Gusto ko yung kanyang bill. Ayan. Aling bill lakay? Alisin na ang senior high. Ayan. Yung K-12. Ayan. K-12. Yung dinagdag. Wala naman nangyayari sa K-12 na yan. Pahirap lang sa mga magulang yan. Wala naman nabago dun sa mga yung 2 years. Yung curriculum lakay. Pero ang problema dyan sa K-12 lakay, yung di ba ang sinabi nila after you graduate ng K-12, pwede ka na magtrabaho. Kaso ang problema ngayon lakay, hindi. Maraming unemployed at kahit graduate ng K-12, hindi makahanap-hanap ng trabaho. Sinabi mo yan. Samantalang gastos pa sa pamilya yan, sa magulang. So additional talaga na gastos. Tuloy mo yan, Senator Robin Hood. Ibalik na lang sa lumang curriculum. At pagandahin po yung mga subject. Ibalik na lang kayo yung lumang mga subject lakay. Kaya nga. Kasi parang yung iba basic. Yung iba kasi ngayon lakay, hindi naman sa anong grade na, hindi pa rin matatas magbasa. Tapos ang comprehension medyo mahina. Diba? At saka isa pa, yung mga attitude ng mga bata ngayon. Ayan. Ibalik ang GMRC. Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro mula sa Mandaluyong. Sa Oblo ba yan? Sa labas? Oy, kumusta sa Oblo? Kumusta kayo sa Oblo? Si Alice. Guo. Tsaka di ba si Cassie Ong pala? Cassandra Ong. Nakalabas yun lakay. Nakalabas si Cassandra Ong? Alam ko wala siya sa loob. Nakalabas si Cassie Ong, di ba? Nabalita yun dati na parang wala na pala dyan sa Oblo yung si Cassie Ong. Una palubas kay Kuya Jason sa. Nakalabas na siya. Ay, Kuya Jason sa. Ayan, partner ko dati rin sa DZRH. Nagtandem kami rito minsan. Boy Laya. Ayan. Boy Laya din siya. Jay Laya Sonsa. Ayan. Kumusta ka na, Kuya Jay? Ha? Ayan. Kumusta ang Oblo? Ayan. Nagsorry sa kanya pala daw kayong presiding judge. Ganun ba? Kasi mali daw yung nailagay non-bailable. doon. Not bailable yung nakalagay. Kasi wala namang not bailable. Nagkalito pa sa not bailable tsaka non-bailable. Ba yan? Ayan. Tsaka inaresto siya ng pa-weekend na. Di ba pinagbabawal na yung mag-aresto dun sa mga bailable na mga kaya siguro Chief Justice CJ Alex, ayan, Jesmundo, ha? Baka pwede pong ayusin din po yan sa judiciary. Yung mga ganyang yung gustong gipitin yung tao, huhuliin ng weekend. Si Boy Gonzales. Para hindi makapagpiyansa. Ayan. Si Boy Gonzales. Sample na itong reporter namin, Justice Maidas Marquez. Aba, Justice, Di ba magaling mag-basketball to si Justice? Magaling basketball kaya pagka nakalaban yung mga senador na mga competition, abay pinapati diyan. Ini-injured. Grabe naman yun. Sabi itong Senator Joel Villanueva, Senator Sani Angara. Bantayan mo yan. Kailangan mapilay. Pagka laliap yan, patirin yan. Pilayan yan. Pero kahit anong balya dito kay Justice Maidas Marquez ay magaling pa rin.
Ayan. Magaling manyot. Shooter Ayan. ba, Lakay? Oo, Aba. shooter yan. Oo. Okay, nasaan na tayo? Eto na si Ninong ng Bayan muna, Lakay. dami adlib Ang eh. dami nating adlib. Ang ating Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin, sino ang ating winner today, Ninong? Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ninong Bayan, balik bayan na Sherwin Alfaro. Ayan. All the way from Malaysia. Fresh from Petronas. Ayan. Yes. Nag-uwi ka ba na langis? Ayan. Nagdala sa plastic. Ayan. Asan ka, Sherwin? Ako lang kayo lakis mo, nilagay ko sa Ziploc. Ganun. Diba? Ang bilis. From Malaysia to Mandaluyong. Ayan, real quick. Nakalakay pa salamatan ko muna ha Sino? sa salitang Malay. Terima kasih banyak Boss FJE dan Puan Ma'am Lisa untuk perkutian KL. Ayan, ang ibig sabihin ng lakay. Ibig sabihin? Maraming salamat Boss FJE and Ma'am Lisa sa weekend KL vacation. Oh. Sana all, Fresh na ginawang fresh. Quiapo ang Malaysia. Narating na mo, kagising lang. Dahil lakay, nakarating kami dito halos sa hating gabi na. Oo, Ganun kanina, ba? kaya Kadarating diretso niya rin ako lang, sa oo. trabaho. Sige, tapusin mo yan para makatulog ka na. After that, uuwi ka na dito. Ito, matutulog na rin to lakay kasi kanina pa madaling araw Naku, na naglalako ng panindang, ano paninda mo tatay? Shumai rice. Siomay siomay rice dyan sa may rice. Ortigas. So, my rice? Sa Meron may bang Julia Oo, Vargas. Lakay. Hindi mo alam yung Hindi. siomay rice. Harap ng hindi. Yan, ang pangalan nyo tatay? Si Wilfredo Belmoro. Tatay Para Wilfredo. Naghang ka Ninong Sherwin eh. Ayan. Para napakaseryoso nyo po, Tatay Wilfredo Navarro. Ayan. Aba na. Ay, ba, si tatay, ito na, kita na namin. Naka-DCRH t-shirt na si Kuya Naka-DZRH Wilfredo. na. Mukhang fresh na fresh eh. Ayan. Sino ang katabi mo, Kuya Wilfredo? Shota mo ba yan? Jowa ko. Jowa? Gusto ko yung jowa niya. Jowa ba talaga, Kuya? Ayan, isang kiss nga kung jowa mo yan. Oo nga, isa pa, isa kiss, nga. isang kiss. Hindi namin makita, naghang eh. Hindi ko makita eh. Ayan. Naghang Tayo kasi. sa wifi kasi nakakonekta lang kami sa wifi. O, sige. Sa looban. Sige. Take two. Hindi Yan. lang. Mandaluyong. Take two. Ayan, sige nga po. Kung totoo nga hong jowa niyo si Ayan. ate. Ayan. Isang bigyan niyo kiss raw po nga ng dyan. kiss. Ayan, isang kiss nga, Kuya. Oh. Ayan. Ayan. Ba? Ang bilis naman, Kuya. Ayan. Bilis daw. At bayawak. At bakit sa noo? Ayan. Sa pisngi yun, Pisngi Lakay. ba Sa yan? pisngi Nakala ko yun. sa noo. Ayan. Sige, Kuya. Padadalan kita na honeymoon tea. Ayan. Okay. Dahil kanina pa na naghihintay si Kuya Wilfredo, bigyan mo kagad na 1,000, Sherwin. Okay, Tatay Wilfredo, dahil sinong paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Siyempre si Sir Lakay Deo Makalma. Aba Sila kay Deo naman. Makalma. Ito meron kang 1,000 pieces. Thank you. Ayan, Kuya. Ayan. At kailangan masagot mo na yung ating word of the day para makuha mo pa yung ating mapampapremyo. Teka muna, Sherwin. Pasagot mo dun sa jowa niya para mabigyan din natin ng premyo kung tama ang sagot. Ayan. Si Dapat jowa. alam niyo yung ating word of the day. Anong pangalan ng jowa? Ano pangalan niya raw? Teresa Lobaton. Teresa Si Ate Lubaton. Teresa. Ayan. Okay, Ate Teresa Lubaton. Ayan. Sino ang vice-presidente ngayon? Sino daw ang vice-presidente ngayon? Bongbong Marcos. Vice-presidente. Vice-presidente. Ayan. Buti na lang, tumama. O sige, Buti, bigyan mo oh. rin si Ate Bigyan Teresa na ng yung 1,000. 1,000. May sa Tama. meron kang 1,000 pieces. Salamat. Ayan. Hindi yata ba si At Ate? ito, kailangan makuha rin yung word of the day para makuha nyo ating medium component. Absent. Ayan. Absent. Galing ni Kuya Sino palaging Wilfredo. absent? Si Ayan. Bato de la Rosa. Galing ni ate, ha? Sherwin, dahil magaling si ate, ayan, bigyan mo pa na 1,000. Galing talaga, ha? Ayan. Baka 2,000 si ate. Salamat ka kay Senator Bato. Maintenance ng gamot ng asawa ko. Ayun. Buti na lang. Alerto si ate. Natuwa ako. Ayan. Tuwa sila kay sa'yo. Palaging absent pala. Senator Bato. Nakuha niyo ating medium component. Hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner na DZRH. Alagang Astro
mayroon alagang maasahan at hindi lang yan, meron ka pa tatanggaping grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre meron ka rin pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'n karaming labahan, ubus yan. And speaking of labahan, lalabahan gamit ang Pride Detergent, ang pinakabagong t-shirt ng DZRH. Yan, ano masasabi niyo po? Sabi ko lang kay Sir Lakay Dio Macalma, pinakinggan ko siya nung sila pa ni Jutarok. Talagang lumang-luma na. With listener. Ilan na po ang anak niyo po? 4. Magiging 5 ang anak ninyo dahil meron din kayong bunso. Ayan, Emperador MP Bunso. Ayan. Okay, kuya ha. Ayan. Kuya, iniinom yan pagkatapos maligo si ate, ha? Ayan. Sakto Lakay kasi matutulog pa lang siya ngayon. Ayan. Matulog na to. Before going to bed, kuya, ayan. After na mag-shower kayo ni ate, ayan. Kaya sabi ni ate, lumayo sabi, binulong. Paano na to mamaya? Naku, wala pang honeymoon tea. Pag honeymoon tea pa to, ewan na lang. Baka maging anim ang anak. Sigurado yun. Salamat pala, Sir Lakay. Kahit pa paano, natulungan mo kami. Tsaka may pagdagdag na po kami pambili ng gamot niya, maintenance niya. Tsaka mga pagkain ng mga anak ko. Ayan. Kahit pa paano, narinig ni Lord yung panalangin namin. Wow. Salamat. Maraming salamat. Praise the Lord, ate. Good Yes, morning. Hallelujah. Thank you po. Okay, Kuya Wilfredo. Thank you. Maraming salamat at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Kahit hindi Christmas, give love every day. Ayan. Love, love, love. Yes. Standby Raymond at Pa, si standby Manang Milky Rigunan, standby Giselle Ricafort. Anong oras lumayo si Kuya J. Laya Sonsa? Ayan. Kagabi yata, Lakay. Kagabi ba? Ayan. Sinalubong ba ni Ate Mel? Flash Report. Flash Report! Ay, sorry, sabi ni Igan, wala na sila, lakang tagal na. Pero eto muna, Lakay, ang inflation rate ng bansa bumili sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noon pong Marso, ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Magkano? 7.2% Lakay mula sa 4.1% noong April. Ayan, bumilis na naman. Marso pala. From 7 bumili sa 7.2 nitong April from mula 4.1 noong March. Ang laki na Lakay. itinaas. Justice Sam, Diyos ko po, ha? Kaya pala yung 1,000, halos wala na nabibili. Ano ba yan? Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. Sa ano ng aking mga bubuwit dyan sa loob ng PCSO. According to my bubuit. Ayon sa ating bubit, Senator Jingo. Senator Jingoy, ayan. Paano ba boboto ang Estrada Brothers? Ayan. Ayo nga, no? Magkaiba ba kayo ng is it a yes, a no, or abstain? At saka si Brad and sis Camille and Mark. Ayan. At saka si Brad and sis Alan and Pia. Ayan. At saka ang Tulfo Brothers. Tulfo Brothers, dalawa din. Nako. Oo nga, Lakay. Ang dami nga palang tandem dyan sa Senado ngayon. Standby Raymond at Pa, si standby Giselle Ricafort. Ayon sa ating bubit,
Raymond, pakinggan nyo muna ito. Tapusin ko lang ito kasi kahapon pa to eh. Bilisan mo na raw, Lakay. Minumura na ako rito eh. Sayang. Alam nyo bang boylaya na rin ang isang customer ng Chicago nightclub ng i-raid matapos makuhanan ng weeds sa loob ng kanilang private room. Sa mga chika babes, ha? Ayan. Wow, friend. Ayan. Tapang. Ayan. Pero di ba ano sila, weeds yung kanila na lakan? Weeds. Sabi naman dating Paul Digong organic. Ayan. Illegal pa rin yan dito sa atin, Lakay. Organic daw yun eh. The owner is dead or alive. Ayon sa ating bubit Dong, matapos mahuli itong bukod dun sa Tagawakwak Golf and Country Club, ayan, meron pa isa ring negosyante. Medyo bata-bata ito, Miss Sister L. At ayon sa ating bubit, dahil nga may nakuhang weeds sa kanyang possession, ayan, dinala. Pero ayon sa ating bubit, negosyo mabata. Ayan. Sir, paparating po ako ng mga luxury watches. Ano ba? Anong pinapadala ng negosyo mo, ha? Nagbabay and sell po ako ng Rolex. Ayan, Paltik. Ayan, Patik? Patik ba? Patik. Taga-kamay ka doon, Lakay. Ayan. Lumaya. Ayan. Mukhang negotiable, Lakay. Siyempre. Ayon na sa ating bubit, Sister L, Justice Sam. Sir, maayos. Mahihilot, Lakay. Tapos, dramatization na lang ito, Sister L. makakasara mo sila. Ay, ang dalang-dala na ako eh. Ayon na sa ating bubit, in short, Sister L, 3 Rolex ang isinukan ni businessman. Grabe. Pero gusto ko talaga malaman, Lakay, magkano yung amount ng bawat Rolex? Kasi magkano ang Rolex, Lakay? Pinakamababa ba ng Rolex, magkano? Tanong natin kay Mr. Cesar ng Toyota. Alam ko may Rolex tong solid eh. Ayan. Pero may mas mahal pa yata sa Rolex, Lakay, yung mukhang laruan na relo. Oo, yung meron si Senator Bato niya nung araw di ba yung mukhang transformer yung itsura? Yung Richard Mille. Ayun, Richard Mille. Ayan. Parang plastic lang, parang mahal-mahal pa lang yun. Parang laro ng bata. Pero grabe. Million ang worth nun, Lakay. Ayon na sa ating bubit, Sister L. Bilisan nyo at meron pa kayong topic ni Dr. Gary Ong tungkol sa issue ng impeachment. Hindi! Si Doc Gary, Doktor yan. Di ba impeachment? Anong topic ba natin? Ang topic natin ngayon kay Doc Gary Lakay ay ayan nasa ilalim. Anong topic? Ayan, ang topic nyo ni Dr. Gary ay yung Secretary ng Department of Health. Hindi ba? Expired na gamot. Ayan, hindi rin. Usapang health tayo dito, Lakay. Pangkalusugan tayo. Omega Gold. Ayan. Fatty liver. Ayan. Mga fatty liver. Ayon na sa ating bubit, Sister L. Dila na detalya ng ating bubit kung yung bang Rolex ay gold ba yan? Solid gold o two-tone? Ayan. Ano bang mga model? Naalala ko tuloy si Rico J. pagka nagko-concert, may joke siya dun eh. Lalapit din sa customer. Boss, Rolex ang relo mo ha? Rolex ba yan? Two-tone. Emplado po kayo ng gobyerno? Yun agad ang banat. Ito, gold. Boss, taga-customs ka o BIR? May mga ganong ayon na sa ating bubit, Sister L, ang businessman na nahuli sa Chicago nightclub dyan sa Pasig
na sumuka ng 3 Rolex para siya maging boylaya ay si Mr. Itango natin sa pangalang A. Ayan. M. As in Antonio Luna Mabini Martin. Haba ng pangalan. Haba. Pero hindi po talaga yung pangalan niya. M lang nila kaya. Initials yan. Initials lang. Ayan, ipasa ka mo natin si Sila kay Raymond. Ayan. Pagsipa, ha? Sinong sinipa? Sinipa na si Bato? Ayan. Akala ko tinanggal ni Senator Bato. Pagsipa ng singal sa kuryente, iimbestiga ng Senate Committee on Energy. Ayan. Aris number 28, Raymond at Paas. Please come in. Raymond. Mayor Elaine, dahil sa dami naman nagre-reklamong mga kababayan natin sa biglang pagtaas ng singil sa kuryente, magkakasa ng investigasyon ang Senate Committee on Energy. Ito ang nilahan ni Senador Pia Cayetano na siyang chairman ng committee sa kanyang privilege speech kagabi bago nagtapos ang unang araw ng pagbabalik sesyon ng Senado. Sabi ni Cayetano, kailangan masagot ang napakaraming katanungan hinggil sa ating mga electric bill dahil napakaraming mga charges ang nakapaloob dito. Ipinakita ang reklamo ng isang consumer na mula sa dating 5,000 piso noong Marso ay naging 7,000 na nitong Abril ang kanilang electric bill. Kabilang sa mga makikita sa bilang generation charge, distribution charge, transmission, universal charge, systems loss at other charges. Nakapaloob sa other charges ang lifeline subsidy, senior citizens discount, feed-in tariff, green energy auction at mga buwis. Sa report, tinukoy ng senador na ikinakatwira ng mga distribution utilities gaya ng Meralco ay inaprubahan ito ng ERC. Sabi naman ng ERC na kabata ito sa mga umiiral na batas at regulasyon na kanilang sinusunod. Kaya magsasagawa ang Committee on Energy ng pagdinig sa susunod na linggo. Narito si Senador Pia Cayetano. Distribution utilities claim that these charges were approved by the Energy Regulatory Commission. For its part, the ERC says that these charges are based on existing laws and taxes. But Mr. President, even when charges are approved and even when they comply with existing laws and regulations, we must still ask, do they continue to serve the best interests of the public? That is what we are here for as elected members of the Senate. Because legality is a minimum standard. Public interest must always be the higher standard that guides us. For this reason, the Committee on Energy will be conducting a hearing on this matter next week, and I invite all distribution utilities claim una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Baas. Yan ang kailangan natin kahit may mga issue na impeachment dyan, kung ano-ano pa. Abay, tuloy po ang trabaho ng Senado at Kongreso. Ayan, yung mga ganyan. May kinalaman sa kabuhayan natin mga misis. Di po ba? Ayan. At Senator Pia, may nakakamiss po sa inyo. Ayan. Sino lakay? Namimiss siya, Sister El, tuwing weekend ng mga siklista sa Ayala, Alabang. Oo, kasi nag-ano nga pala to, nagbabike. Ang ganda-ganda ng bike niyan. Ayan, ewan ko lang kung alin mas mahal sila ng bike ni Kuya Kim. Yung bike na racer bike. Bigit sa milyon pala yan, Sister Oo, El. lakay. Ano ka ba? Yung ibang bike nga, mahiya yung motor. Oo, Diyos ko. Ilang mountain bike na yan. Report mo lang kay Giselle. Ito naman, pag-alis ng VAT sa kuryente, suportado ng Department of Energy, pero nasa DOF daw ang bola. Alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister El, suportado ng Department of Energy ang panukala na alisin na yung value-added tax o VAT sa kuryente upang mapababa yung singil sa consumers. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, matatag ang posisyon ng kagawaran sa VAT removal at anumang makatutulong na pababain yung presyo ng kuryente. Kasama rin anya rito yung pag-review sa VAT o anumang buwis na ipinapataw sa bayarin sa kuryente ng ating mga kababayan. Pero diiniga rin mandato ng Department of Finance ang desisyon sa suspension, removal o imposisyon ng anumang tax measure. Nasa DOF na anya yung bola upang magsagawa ng assessment o review sa panukala para dito.
Ipinauubaya na rin ng Energy Secretary sa DOF ang pagsusuri sa magiging overall impact o epekto ng VAT removal sa ekonomiya at mga serbisyo ng pamahalaan. Nitong Lunes, naghain si Senator Risa Ontiveros ng Senate Bill number 2076 na layong alisin yung VAT sa electricity system laws na kasalukuyang pinapasan nating mga consumer. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anong oras lumay si Kuya J. Laya Sonsa? Inabot ng gabi yan, kagabi lakay. Kahit na 10 a.m. siya nakapaglagak-lakay ng bail. Ang sinasabi, 10,000 lakay yung kanyang bail. Ang sabi nung abogado niya, si Attorney Mark Tolentino Lakay, nagkaroon daw ng delay doon sa pagpapalaya sa kanyang kliyente kahit mas maaga naglabas yung Pasay RTC 118 ng release order Lakay. Tagal naman yan. Pagka gusto ka ipitin talaga. Bakit daw ganun katagal? 10 na umaga, 10 ng gabi na nakalaya. Mga ganon. 10 a.m. Lakay nag-post ng bail. Ang paliwanag naman Lakay ni Attorney Melvin Malibag ng National Bureau of Investigation, may kailangan kasi Lakay na ayusin muna na clearance. Pero just the same Lakay, pinarelease na rin naman nila after na mag-undertaking daw Lakay. Kala ko para sabihin na hindi minaltrato, baka sabihin minaltrato siya, pinagupitan muna si Kuya Jay sa NBI. Para katulad ng best friend mo. Wala naman ganun. Wala naman. Kala ko nagpariband. Wala na ipapariband. Lakay kahapon nga sa Pasay RTC 118, naghain ang kampo ni Son sa Lakay ng motion to dismiss. Pinapabasura nila Lakay yung kaso ni Sonsa doon sa unlawful publication in relation doon sa Cybercrime Prevention Act Lakay dahil doon sa iginigiit nila na wala naman daw jurisdiction yung Pasay City RTC sa kanyang kaso. Okay nga Rud, maraming salamat Giselle. Salamat Lakay, balik sa inyo Sister L. Maraming salamat Giselle Ricafort at congrats Kuya J. Laya Sonsa. Ayan. At alam mo Kuya J, kailangan mo na Omega. Ayan. Baka may bara-bara ka na dyan. Ha? Ayan. Mga Lakay, sa dami ng mga ginagawa natin sa araw-araw para sa ating pamilya, mga kuyang, mga ating sa trabaho at sa komunidad, madalas napahabayan po natin ating kalusugan. Pero tatandaan, kapag malakas ang katawan, Mr. Edwin Ernie, ayan, mas kaya nating harapin ang anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay ko ang fish oil. Lalo yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutuloy ito upang ma-maintain ang ating health and blood flow. Kuyang birthday boy Director Tony Ilagan ng BIR. Grabe naman ito ha. 1 linggo ko nang binabati ito ha. Ayan, kung mag-birthday ito, 1 linggo ba? Talo pa si Attorney Rolly Borja. Ayan, thrice a year lang kung mag-birthday ito ha. Ito 1 linggo na. Ayan, binabati ng mga taga Jolly Bugarin Lads. Kuyang Jojo Yap, Yuli Sevilla at Kong Roy Loyola at Jason Yu ng Southwoods. At ayon sa ating bubit Director Tony Ilagan, ang Omega Gold ay gawa na sa purified fish oil na may dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailangan nating suportahan ang ating immunity at tibay ng ating mga buto-buto. Ang inirekomendang gamit ay isang capsule kada araw. Ito po ay ating plus 1. Tulong sa wastong nutrisyon para handa sa trabaho at serbisyo araw-araw. At syempre, kailangan punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin po ang Omega Gold. Ayan, idagdag sa ating online shopping platforms mga misis. Omega Gold is the name. Ang inyong golden support for health. Omega Gold. Mahalagang paalala, ang Omega Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan.
alin ba ang mas mahal? Rolex o Omega? Rolex yata. Rolex la kaya mas Rolex mahal. talaga, ayan. Si architect ba Rolex din? Ayan. Wala, loko. Oras, Sister L. It's 9:29. Ang oras ay hatid sa... Oras, Doc Senator Gary C. Ang oras ay alas 9:34 ng umaga. Ayan, akala. Buhay na buhay. Buhay na buhay ang Doc Gary C. Ayan, for Senator. Kaya kasama niya si ano? Si Ted. Oy, report mo na kay ng Wilkie. Ano ang latest sa Kongreso? Punta natin ang latest sa Kamara. Layuning maging transparent sa mga pagdinig sa mga impeachment proceedings hanggang Take two, sa botohan. nabubulol ka. Ayan. Malakay, kakatawa ko to eh. Ang Kamara layun daw na maging transparent. Layunin lakay. Take three. Layunin. Ay, si Doc Gary na nga lang. Ang Kamara layunin na maging transparent sa mga pagdinig sa mga impeachment proceedings hanggang sa botohan. Mga nagpapakalat ng fake news, pinatitigil na. Alamin natin ang detalye mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L maging kay Doc Gary, walang may tuturong ang ginagawa ng iilang grupo na nagpapakalat ng fake news sa harap ng napakaraming problema ngayon sa bansa. Sa kanyang talumpati sa muling pagbubukas ng sesyon, nanawagan si House Speaker Faustino D. III na tigilan na ang pagtatanim ng duda sa isip ng mga Pilipino. Ayon kay D, patuloy nilang itataguyod ang kapakanan ng mamayan na matiyak ang transparency at accountability ng gobyerno. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino D. III. Ito po ang diwa ng ating paglilingkod. Handa sa anumang hamon at laging nakatuon sa kapakanan ng bayan. Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan. Gusto ko rin pong idiin na wala po kaming ibang hangarin kundi makapaglingkod at gawin ang aming mga responsibilidad dito sa Kamara. Dagdag pa ng House Speaker, fake news na nakatuon lang daw ang pansin ng Kamara Manang Milky. sa impeachment. Yan, Sakay. Mahina yata yung ni Manong Speaker. Dapat nakikiusap. Dapat tumigil kayo. Kundi sa oblo kayo. Mabait eh. Mabait. Parang yung presidente, masyadong mabait. Nasingpat. Parang sa personalidad lakay, mabait din talaga yung itsura. At saka totoo sa personal, ganun talaga ang makikita mo kay Speaker D. Ang sabi nga niya, fake news daw na ang mga naririnig na at nababasa na nakatuon lang daw ang pansin ng Kamara sa impeachment proceedings. Ang paliwanag ni D, kahit daw nakabreak ang sesyon, inuna nila ang pagbubuo ng lead council para tutukan at matulungan ang gobyerno na makahanap ng solusyon sa epekto ng oil price crisis. Sabi pa ng House Speaker, bago pa nga mag-break ang sesyon, 6 na pong panukalang batas ang kanilang napagtibay sa second reading na layunin na matugunan ang pangailangan ng ating bansa. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Sunod natin ang report mula kay Edniel Parrosa. Posibleng expansion ng danger zone sa Bulkang Mayon. Pinaghahandaan ng Philippine National Police. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Naglatag na Lakay at Sister L ng tinaigting na communication network ang pabansang pulisya sa mga barangay sa ground sa paligid ng Mayon Volcano. Bahagi ito ng pag-iigtip ng otoridad upang hindi makapasok ang mga residente at maging mga turista sa danger zone na nag-aalburotong bulkan. Una lang nagbabala ang peacocks na maaari pa kasing magpatuloy aktibidad ng Mayon dahilan para talakayin ang posibilidad na palawakin sa 7 kilometro ang 6-kilometer danger zone radius. Aminado ang PNP na kailangan nilang amuyin ang ground o itong ibaba, lalo na't may mga lagusang napapasok pa rin ang mga lokal kahit bawal. Kahit kasi may direktiba sa PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. para sa maximum tolerance, hindi raw manginili ang pulisyang eskortan palabas
at sampahan ng reklamo ang mga sasadyang lumabag dito. Sa ngayon, maliban sa foot patrol, ikinukonsidera na rin ng PNP ang gumamit ng aerial survey upang mabantayan ang entry point sa paligid ng Mayon. Naratili sa alert level 3 ang bulkan na kanina lamang nagtala ulit ng pyroclastic density current. Samantala, dito pa rin sa Camp Crame, bumisita si First Lady Lisa Araneta Marcos ngayong umaga. Pangungunahan ng unang ginang itong kanyang Love for All Caravan Program, isang one-stop shop para sa libreng laboratory test, consultation, gamot at government services, this time para sa mga tawa ng PNP. Nakalakdan ngayon itong Camp Crame para sa seguridad at bilang protocol na rin kapag narito ang first family. Nakaiwalay lang itong mga reporter doon sa main program batay sa request organizers, pero maya-maya inaasahan natin mas maraming detalye at arangkada na nga itong Love for All dito sa PNP headquarters. Ako si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Anya ba, Edniel, yung doktor na tumatakbong senador? Ayan. Baka kasama. Baka mga gamot dyan, baka expired, ha? Daming bayan. Ay, naka talaga. Oy, happy birthday muna. Ayan, happy birthday muna kay Dean. Kay Dean Amadingding Valdez ng Rotary Club of Manila. Aba, Dean, happy birthday. Naragsak nga pa nagkasangay apo, ha? At siyempre, binabata ka ni Atty. Jimmy Policar at mga kasamahan mo sa ang award po niya. Kailan kaya ulit? Ayan nga, nakakadala pa lang ako. Abusado ka raw. Ganun ba? Oy, congratulations nga pala mga brethren, yung mga kabats natin sa Imperial Bagwi sa batch 2018. Abay na promote si Kuyang Noble Police Brigadier General Rodel Pastor. Siya ay Chief Regional Staff ngayon ng NCRPO. Congratulations, Noble General Rodel Pastor. Happy birthday din kay Captain Sati de la Cruz ng Kaap. Binabati ni Captain Benji Escobar. Happy birthday din kay Kuyang Ben Padua, kay Ateng Minerva Salvador at kay Kuyang Michael Chan. Binabati ni Jackie Chan. Dr. Jojo Hyperbaric Bernardo at si Jerome. Birthday pa rin ni Jerome Lorenzo ngayon. Happy birthday din kay Eric Lucero ng DZRH Drama. Salamat sa Maraming Lomi. salamat sa Lomi, Eric. Abay, may Lomi na, may crispy pata pa. Pambira naman ha? Walang-wala. Ayan. At happy birthday din kay Romy Del Moro. Birthday din pa ni Romy Del Moro Het, ha? Si Uncle. Si Nico Season, happy birthday. At si Porferio, birthday pa na ngayon. Ayan, si paring Porferio Nonoy Balyonda Jr. Ayan, happy birthday pre, ha? At happy birthday din kay Major Ronald Lee ng Bawang La Union at kay Lieutenant Colonel Ronald De Leon, hepe ng Raha Bago Police Station, from Boy Laya Gonzales. At siyempre, binabati rin natin si batiin din natin si Commissioner Ariel Nepomuceno. Talaga naman abay lampas-lampas ang kanilang target collection. Naisubasta lang yung Rolls Royce ni Carly Discaya. Ayan. Tumaas na ang collection. Ayan, tataas pa yan NEP, ha? Pagka naisubasta na lahat yung mga luxury cars dyan sa Bureau of Customs, baka pwedeng buwas-buwasan ng presyo, ayan, para pwede rin magbid si Sister L. Daming bayan. Sandali lamang, Dr. Gary C. Ayan, pero alam po nyo mga kuyang mga ateng, kailangan talaga natin ang mainit na pagmamahalan. Lalo ngayong nahati-hati tayo dahil sa impeachment. Ayan. Napahabayaan tuloy ang ating ekonomiya. Bagsak na bagsak. Away pa tayo ng away. Kailangan ina-express natin ating pagmamahal sa bawat isa. Express love naturally gamit ang honeymoon tea. May taglay itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init na yung damdamin, making each night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos lamang, Dr. Gary C. At mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Subukan ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Siyempre,
para maganda-ganda ang daloy ng dugo, hindi ba bara-bara, pati puso. Samahan niya rin ng Omega Gold. Ayan. Okay ba? Sige, Doc. Ayan, okay ba? Bonus pa tayo dyan. Oras, Sister L. 9:45. Napapakamos si Dr. Gary. Ang oras na yan ay Oras, Sister L. Nako, 9:50 na, Lakay. Meron tayong bisita ng doktor pero ito ay hindi tumatakbong senador. Ayan, klaruhin lang natin. Yes. At ang pag-usapan natin ay hindi rin expired na gamot. Ay, Ayan, hindi, Lakay. hindi rin malapit na mag-expire na mga bakuna. Ay, Ayan. malabo yan, Lakay. At hindi rin natin pag-usapan ang mga naghingalong nakapila sa mga government hospitals. Ayan. Ang pag-uusapan natin dito ay Fatty liver, Sister L. ayun. Paano ba mapapangalagaan? Ayan, kasi mahaba yan. Alam niyo po ba na ayon sa mga pag-aaral, tinatayang nasa pabati mo na si Doc. Pabati mo na si Doc. Binabati kita. Ayan. At lahat ng mga nanonood at nakikinig, binabati ko po kayo. Ayan. Si Doc Gary C. Good morning, good morning. Doc Gary Hayden ko. Ayan. Hindi. Ba yan? Gary C pala. Kasing puti lang daw. Oo nga, kasi. Ayan. Pero alam po niyo mahabigan yan marami tayong tatanong kay Dr. Gary C. Ha? Makabay, alam ba na sa mga pag-aaral tinatayang nasa 10% hanggang 20% po ng mga Pilipino ay mayroong fatty liver. Ayan. Ano ba yung fatty liver? Ayan. Malalaman natin yan kay Doc. Baka mamaya meron tayo nito na hindi natin alam. At ang nahagulat pa dito, Sister L, hindi lang hanggang hindi ito sakit ng mga matatanda, ha? Pati mga bata. Naku, Ayan, mga tulad kabataan. natin. Namin. natin. Batuhin kita dyan. Maging ang mga kabataan ay tinatamaan na rin dahil sa ating lifestyle at kinakain. Nako, ha? Ito yung tinatawag na silent condition na, Sister L. Yes. Ha? Ayan na. Dahil madalas daw ay wala itong nararamdamang sintomas sa simula. Kaya para bigyan tayo ng tamang impormasyon at proteksyon, makakasama natin muli ang ating kaagapay at gabay sa kalusugan. Dr. Gary C. Ayan. Doc Gary, morning. Welcome back sa ating programa. Good morning, Caldeo at kay Sister L. At tama yung mga nabanggit mo. Maraming may fatty liver sa ngayon na walang nararamdaman. Kasi sa early stage nitong fatty liver, asymptomatic o wala ka talagang mararamdaman. Minsan nga, aksidente pang nalalaman na may fatty liver sa pamamagitan ng regular check-up kung saan nag-require yung doktor na magpa-blood chemistry at nakitang mataas yung liver enzyme sa dugo. Nung mataas yung liver enzyme, ang susunod na in-advise siguro ng doktor ay magpa-ultrasound tayo, tingnan ko yung atay mo. At doon lang nakita na may fatty liver. Kaya mga kuyang, mga ating mga misis, baka hindi po nyo alam, yung palang yung atay ay balon-balonan meron ng fatty liver. Ayan. May balon-balonan. Hindi ba kasama yung balon-balonan? Hindi kasama na. Atay lang yan. Atay lang. Adobo, yung sa adobo. Adobo, ayan. Baka meron na po tayo dyan. At paano maiwasan? Ayan, yung mga malakas lumaklak ng alak. Ayan. Nako. Pero dun lang ba yun nakukuha? Alamin natin yan mamaya. Malalaman natin kay Dr. Gary sa ating pagbabalik ka, Sister L. Ayan. Kaya madalas lumaklak dyan, ha? At saka, pag may fatty liver ba tayo, ano epekto sa ating katawan? Yes. Ayan. Sa ating kalusugan. Sandali lang mga Dr. Gary si, ha? Oras, Sister L. 9:53. Good morning, Noble Greg Kayabyab o yung mas merciful RJ, ha? Robert Joseph Bob Morana. Pwede ba kayong maglabas merciful sir ng edict? Ayan, nasa mga fellowship ng mga mason hanggang isang kesa lang ng beer ang iniinom. Ayan, wag masyadong walwal. Wow, walwal. Ayan, alam mo yung mga term na yan, ha? Ayan, siyempre naman, mga Gen Z. Ayan. Senior. Para hindi magka-difference sa ating liver. Pero Doc Gary, ha? Marami ang natakot kapag nalaman nilang may fatty liver sila. Totoo ba na kahit hindi ka malakas uminom ng alak, ha? Ay pwede ka pa rin magkaroon nito, ha? Ano ba yung mga iba't mga uri ng fatty liver, Doc?
Ganito yan, Lakay, no? Yung fatty liver ay may dalawang uri. Merong tinatawag na alcoholic fatty liver disease at yung isa naman non-alcoholic fatty liver disease. So, dun pa lang sa salitang alcoholic and non-alcoholic, yung fatty liver na dulot ng pag-inom ng alak, yan ang isa sa dahilan. At yung isa naman ay maaari dahil sa mga kinakain matataba, mataas ang cholesterol sa dugo, lalo na kung mababa ang good cholesterol, mataas ang triglyceride, even diabetics. Madalas meron din silang ganitong mga uri ng problema sa atay, fatty liver din. Alin na mas fatal dyan, Doc? Yung walwal sa alak? Or sa, non-alcoholic? O yung mga lamon? Actually, yung mga fatty foods. Pareho sila na pag hindi mo naagapan, pwedeng humantong sa tinatawag na fibrosis, pwede ka magkaroon ng cirrhosis. Ito yung mga uri ng problema sa atay na irreversible. Yung fibrosis, liver fibrosis, ito yung mga scarring o pagkakaroon ng peklat sa atay. At yung cirrhosis naman, yes, because of mga ang fatty liver is a kind of injury kasi sa liver yan. So once na nagkaroon ka na ng injury sa liver, tendency niyan, hihina ang function yan. At once na nagkaroon ka ng mga symptoms like andyan palaging bloated, masakit yung may kanang bahaging itaas ng iyong abdomen, nandyan yung wala kang ganang kumain, o kaya may kasamang panghihina, ito ay maaaring sign na meron kang problema. At pag ito'y lumala, andyan na yung paninilaw, paglaki ng tiyan na tinatawag na ascites, pamamanas. Yan yung mga pinaka-worst case na pwede mangyari. Anong senyales, Doc? Pamamanas, yellowish ang balat? Ang balat, ang mata. Ganun ba yun? Yung tinatawag na jaundice, pangangati ng balat ay maaaring yan ay senyales din. No? So once na kayo po'y umiinom sa ngayon, ay palagi ko sinasabi na may dagdag na panganib para ka magkaroon ng alcoholic fatty liver. So we always advise the patient na yung sinasabing drink moderately kasi hindi alam ng Pilipino yung salitang moderate. Tsaka ba't ganun, Dok? Ayan, tayong mga Pinoy, ayaw natin uminom ng maraming tubig. Pero pagka beer, kahit isang kahon, pwedeng uminom. Oo. Yan nga ang palaging sinasabi ko sa pasyente. Ba't gano'n? Ang hina niyo uminom ng tubig, pero pag beer, kaya niyo mga 12 na bote. Kayang hanggang hindi na makatayo. Yan ang isa sa problema natin, yung tinatawag na lifestyle ng tao. Kasi ang fatty liver ay isang matatawag nating lifestyle disease. Lifestyle. Yung paninigarilyo, yung pag-inom ng alak, yung pagkain ng mga mali-mali, yan ay mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na gawain. Alam mo, Dok, next time ayaw ko nang i-guess ka namin dito. KJ ka. Pero, madalas natin marinig naman yung drink moderately. So, para sa akin, yung sigarilyo, wala kang maririnig na smoke moderately. Pero, yung pag-inom, drink moderately, maaaring sa isang banda, meron din health benefits na siguro di-discuss natin sa susunod. Pero, anong posibleng mangyari sa ating katawan, Doc, sa ating atay balon-balunan? Ayan. Pag pinabayaan. Kapag ito ay napabayaan at lumala. Ang main function ng atay, number 1, ay yung sinasabing detoxifier. So from the word detoxify, so meron kang nakakain na toxic sa'yo, tumutulong yung atay na bawasan ng toxicity nito sa katawan mo. Ganon din yung pag-inom mo ng mga medications o gamot, maaaring maganda sa isang banda sa isang sakit, may mga posibleng side effect or toxicity na tinutulungan din ng atay. Other than that, ang atay ay importante sa metabolismo. Yung paggana ng buong katawan natin, mahalaga yan. Ang atay ay tumutulong sa mga blood clotting factor para hindi ka dumugo dyan na ikamatay mo, no? Tumutulong yan para ma-stop ang pagdudugo, no? Ang atay ay tumutulong din sa digestion. So, once na ang atay mo humina, lahat ito ay maaaring maapektuhan. At palagi kong sinasabi sa mga pasyente ko na yung genetics maaaring hindi na natin mababago yung lahi o yung kahinaan ng atay mo, but yung lifestyle pa rin ang majority na dahilan ng problema may problema sa atay. So by helping the patient by education, malaking bagay yung education. Pagdating sa prevention ng sakit, kailangan meron ka talagang sariling gagawin na
na tulong sa sarili. So, yung pagkain, huwag ka kumain na matatamis. Kung may mataas ang sugar mo naman, make sure to control your sugar through diet, exercise, and even the importance ng medication, huwag niyong babaliwalain. Maraming pasyente na control ang sugar, tinatanggal ang gamot. Control ang cholesterol, tinanggal ang gamot, pero mataas ang risk factors. Nasa lahi nila heart attack, nasa lahi nila stroke. Suddenly, tinanggal nila. So, make sure to control your cholesterol, your blood sugar. At sa ngayon kasi, marami ng paraan Other than the lifestyle, may mga supplements to support the liver. May mga tinatawag na silimarin or milk thistle na kilalang sumusuporta sa atay as an antioxidant. Yung antioxidant is kontra dun sa oxidation process na yun na nagbibigay ng paghina ng atay kadalasan. At yung binabanggit ni Cadeo kanina, yung pag-inom ng Omega Gold Fish Oil na purified is to help lower your cholesterol. So kung ikinombine mo pala itong mga purified fish oil Omega Gold and Silimarin na isa sa pinakamagandang brand ngayon yung Siltran E. Ayan, ito ba yan, Dok? Ayan, sa mga magtatanong, Siltran. ito po. Ayan. Ang Siltran E is Silimarin na 200 milligrams. One of the supplements na mabibili nila na may kasamang vitamin E combination. So yung Siltran E is a soft gel capsule na makakatulong yan sa mga may fatty liver, sa mga matataas ang SGPT na isang enzyme na pag mataas, ibig sabihin nahirapan ng atay. Ay yung mga taong bloated, even yung mga taong may gallstone na hindi naman candidate for operation, makakatulong din yan. Iba ba yan sa Omega Gold? Yung Omega Gold is fish oil. Main concern main action ng fish oil is to help yung mga tao may alta presyon, mataas ang triglyceride, mababa ang good cholesterol. Tsaka yung bara-bara ang ugat. Yung mga tumutulong din mabawasan ng lapot ng dugo. At ang Siltran naman is more on support for the liver. So yung mga tomador dyan na hindi nyo matanggal ang pagtotoma nyo, sobra-sobra kayo tumoma, suportahan nyo naman yung atay nyo maski paano by taking Siltran E, one capsule a day or twice a day, depende sa severity. Galing din sa Omega Oil yan? Sa fish oil din yan? Hindi. Doc? Hindi. Ang Siltran, saan galing yan? Anong mga ingredients yan? Ang pinaka-main ingredients yan, tinatawag na milk thistle or silimarin, gawa yan sa bulaklak. Bulaklak. Anong bulaklak yan? Ayan. Yan yung milk thistle na tinatawag na bulaklak. Pwedeng magpulutan ng bulaklak. Pwede, no? Pag umiinom, ganyan. Pero yan ay yung Dumaan na sa extract proseso to na kaya. Dumaan na sa process yan. At, kaya ko inaalam kung anong bulaklak bago gumamela yan. Baka pwede mamulutan ng gumamela. Gusto mo pigain mo na lang pwede naman. At actually, yung bulaklak na bawal, yung chicharong bulaklak. Yun talaga, puputok-bato ka doon. Yun ang masarap na pulutan, Dok. Ayan. Pagka kumakaiba ng chicharong bulaklak, mga ilang piraso lang? Well, depende. Para sa akin, sinasabi ko, maski na konti, kung ikaw ay may mga risk factors, mataas na yung blood pressure mo, mataas cholesterol mo, yung mantikang ginamit dyan sa pagluto niya na paulit-ulit, minsan cancerous pa nga yan. Pagkatapos kung uminom ng isang bote ng brandy, Doc, pagkatapos uminom ko ng 10 Siltran. Ayan. Overdose yata yun na kaya. Huwag mong isabay. Huwag isabay. Yung bote ng alak mo doon sa gabi, kung di mo talaga matanggal, bawasan mo naman. Huwag mo naman gabi-gabihin. At sa umaga ka na uminom ng Siltran to protect your liver. Akala ko pwede ba ito magpag-combine, Doc? Pwede. Yung Omega Gold tsaka Siltran. Pwede. Parehong pwedeng isabay inumin, isa sa umaga, isa sa gabi. Ayan. Okay, para sa mga health buff dyan, ayan, yung mga kuyang natin dyan na mga walwal ko uminom, ayan. Ganito itsura no? Soft gel na kulay dark brown. Ayan. Yung kulay niya parang dark. Parang kulay atay. Oo. Mabibili ba yan sa tambunting? Maganda sa tambunting. Mercury drug pala. May
nagtatanong nga, saan mabibili yan? Sure ako meron sa Mercury Drug. Mercury Drug. Meron din yan sa, even Shopee meron. Meron. Shopee meron yan, mabibili nila. And if symptoms persist, See your Consult doctor. Gary C. Dr. Consult Gary C. Ayan. Kahit sa Facebook, si Doc Gary C. Ayan. mapapanood nyo. Naku, salamat. At binabati ko nga pala yung friend ko na nanonood at nakikinig sa atin ngayon, si Dr. Munoz. Ay, Dr. Dorante. Munoz. Hi, Doc. Munoz. Ay, Dr. Florante, good morning. Magaling na Ayan. cardio yan. Magaling na cardiologist yan sa FEU Hospital. Oh, ayan. Sige, pupunta ni Sister El yan. Puntahan mo. Ano yan, ayan. Bakit ako pupunta dun, Lakay? Pagka buntis ka na. Kailangan mo ng cardio. Ayan, ng cardio. Ayan. Okay, Doc Garcia, maraming salamat at marami na naman kaming natutunan sa iyo sa ating kalusugan. Sana nga ay nakatulong ito ng marami at paalala sa ating mga kabayan, binabaliwala ang ating kalusugan, lalo ang ating fatty liver. Yes. Ayan. Yes. At maraming salamat sa lahat ng nanonood. Meron na po akong Facebook page and YouTube na tinapik ko po yung fatty liver. Sana mapanood nyo. Ayan. Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Ayan. Search nyo lang po yan. Mabilis mahanap. Anong FB mo, Doc? Gabay sa Kalusugan, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Ayan, maraming salamat sa iyong gabay, Dr. Gary C. Makabayan mga ating mga misis, mga lolo, tandaan natin, ang ating atay ay walang kapahingaan sa pag-filter ng ating katawan. Kaya wag nating antayin na sumuko ito, ha? Alagaan ang kalusugan para sa mas mahabang buhay, di ba? Life is short. Keep it long. Maraming salamat, Dr. Gary C. Thank you, Doc. Puntahan lamang sa Life Extension Center for Health and Wellness. Diyan sa may Belcans Tower sa may Malakas Street, Central Diliman, Quezon City. Kung gusto yung maging textmate, ayan, tawagan lamang sa 8911-1314 o 0917-57-77-675. At ayan, nakabara natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman. O nga pala ha, yung nga palang anak ni General Nica Bartolome. Bartolome. Ayan, sa Huwebes po darating sa Tarlac. Ayan, bago dalhin yata sa Davao. Ito yung details, Lakay. Pakita nga natin RHTV mabilis. Ang pangalan po ay si Nicar Noemi Bartolome Ramos. Ayan, ayan po. So, ang first viewing ay sa Friday na po. Ayan. Our condolences sa pamilya Bartolome. Bye-bye. Ingat. This time check is